Sa dami ng mga magagandang lugar sa Pilipinas, malaki ang potensyal natin na maging isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa buong mundo. We're very careful on the people who come in. Kailangan din namin ng mga investor sa accommodation sa pagtatayo ng mga hotels. At alamin natin kung kaya nating panindigan ang ating kampanyang It's More Fun in the Philippines. Maayuman, maayuman ang aming kinabuhi. Maayuman. Bawat isa sa mahigit 7,100 isla sa Pilipinas ay may natatanging ganda. Katunayan, hindi lang tayo mga Pilipino ang nahalina sa ganda ng ating mga isla. Noong isang taon, napabilang ang Pilipinas sa top 10 destinations in the world ng London-based magazine na Condé Nast Traveler. At dito, inilarawan ang Pilipinas bilang most heavenly islands in the world. Sa kabila ng mga pagkilala at paghanga sa natatanging ganda ng ating bansa, hindi raw ito sapat upang ihanay ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo pagdating sa kampanya sa turismo. Papunta kami ngayon sa Sablayan sa Occidental Mindoro para tignan ang dating world-famous Apo Reef, ang sinasabi nilang second largest coral reef in the world. 2 oras ang biyahe namin mula Maynila papunta dito sa Batangas Port at ngayon ay nakasakay kami sa Roro na sabi nila aabuti ng 3 oras papunta sa Sablayan, Occidental Mindoro kung nasaan itong Apo Reef. May 45-minute plane ride mula Maynila patungong San Jose, Occidental Mindoro. Mula rito, 2 oras na land trip pa ang kailangan para makarating naman sa bayan ng Sablayan. Ngunit pinili naming makarating sa Sablayan lula ng Roro. 30 pesos bawat tao at 129 pesos naman para sa sasakyan ang terminal fee na kailangang bayaran. 260 pesos ang pasahe bawat pasahero sa Roro. At 1,872 pesos naman ang bayad para sa aming van. Iilan lamang kaming pasaherong sakay ng Roro. Karamihan pa sa mga nakasabay namin ay mga residente pa ng Mindoro. May upper deck para sa mga pasaherong nais ang sariwang hangin at lower deck na dapat sanay air condition, ngunit hindi ito gumagana. Light snacks lamang ang pagkaing mabibili mula sa maliit na tindahan dito. Sinilit din namin ang comfort room sa Roro, ngunit napaatras kami dahil sa hindi kaaya-ayang estado ng mga palikuran. Kung ang mga imaheng ito pa lamang ang bubungad sa mga turistang magnanais sanang bumisita sa mga bayan ng Mindoro, hindi imposibleng magdalawang isip ang sinumang magtutungo rito. Pagdating namin sa pier ng Abra de Ilog, 2 oras pa ang aming kinailangang lakbayin bago makarating sa bayan ng Sablayan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang aming kalbaryo. Bako-bako at hindi tapos na mga kalsada ang daan patungong Sablayan. Maswerte na nga raw kami dahil noong hindi pa nasisimulan ng ilang proyekto magsasaayos ng mga daan sa Sablayan, parusa raw ito sa bawat residente at turista sa kanilang bayan. Ang bayan ng Sablayan ang pinakamalaki sa 11 bayan sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ayon kay Sablayan Mayor Eduardo Gadiano, sakop ng Sablayan ang 2 bahagi ng lalawigan at umaabot sa 80,000 lamang ang populasyon nito. Sablayan is the largest municipality in terms of land area in the whole Philippines. At we have a complete ecosystem here in Sablayan. We have the forest ecosystem, the land ecosystem, and the marine ecosystem. We have also the the inland water ecosystem. So we have tourist spots, many tourist spots here. Subalit hindi man daw nabiyayaan ng kanilang bayan sa mga proyekto ng ating gobyerno na makakatulong sana upang mapaunlad ang kanilang lugar, umaapaw naman daw ang kanilang bayan sa biyaya ng kalikasan. Narito na tayo ngayon sa Apo Reef at makikita natin yung tubig na napakalinaw. Makikita mo yung coral sa ilalim. Nasabi nila mga 30 feet dito pero parang mababaw kasi
maputi yung sand sa ilalim. At kaya gano'n na pinagbawal yung mga mangingisda na mangisda dito sa paligid ng Apo Reef para hindi masira yung corals. Welcome to Apo Reef Natural Park. Ang puti-puti ng buhangin parang yung sa Boracay. Halos 2 oras ang inabot ng aming biyahe sakay ng bangka patungo sa Apo Reef. Pero sa di matatawarang ganda ng islang ito, walang sino mang hindi hahanga rito. Napanatili sa isla ang natural na kagandahan nito at kitang-kita na hindi ito hinayaang mapasukan ng anumang komersyalismo. Kaya noong 2006, idineklara ang Apo Reef bilang isang National Protected Park. Ayon sa Municipal Environmental and Natural Resources Officer o MENRO na si Fernando Dalangin, mahigpit daw sila sa pagpapatupad ng mga batas para maprotektahan ang Apo Reef. Bilang protected area siya, maraming mga batas na pinaiiral na naayon doon sa tinatawag natin doon sa NIPAS Act. No? Unang-una, noong year 2006 ay idineklara na itong Apo Reef Marine Park o Natural Park na no fishing activity. Kumbaga, sarado siya sa pangingisda. Bawal ang mangisda sa loob ng 2.5 kilometers mula sa dalampasigan. Bawal din ang gumawa ng anumang aktibidades na maaaring makasira sa mga bakura o corals. Ang mga turistang nagpupunta rito ay kailangang sumunod sa mga patakarang nakapaskil sa bungad pa lamang ng isla. Dahil sa itinalaga itong no-take zone, ay bawal kumuha ng mga corals, seashells at iba pang naninirahan sa coral reef. Karaniwang pakay raw ng mga nagpupunta rito ay mag-scuba diving dahil sa lawak at laki ng coral reef na pinakamalaki sa buong Asya. Makikita rito ang mga malalawak na hardin ng soft at hard corals at makukulay na mga isda. At ako mismo ay personal kong nakita ang ipinagmamalaking ganda ng Apo Reef sa ilalim ng dagat. Ang sarap mag-snorkeling. Kitang-kita mo napakalinaw ng tubig. Yung mga corals, punong-puno ng corals. Tapos lahat ng klaseng isda, different colors. Amazing yung parang electric blue yung kulay. Tapos may isda na yellow-green. Iba yung shape ng isda. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Maliban sa swimming at snorkeling, ay marami pang maaaring makita ang mga turista rito. Narito tayo sa may bakawan dito sa Apo Island. Papunta ito sa lagoon. Malaki itong bakawan dito at makakaraan ka lang dito sa pamamagitan ng isang tulay na gawa sa kawayan. Sa gitna ng isla ay matatagpuan ang isang lagoon. Napapalibutan ito ng mga mayayabong at makakapal na bakawan o mangroves. Tanaw din mula rito ang lighthouse ng isla. Narito kami sa tuktok ng lighthouse. 149 steps ang inakyat namin para makarating dito. Pero kahit na nakakapagod, it's worth it kasi meron kang 360-degree view ng Apo Reef. At ang kamangha-mangha, mula dito, nakikita mo klarong-klaro yung lumalangoy na stingray at barakuda dahil napakalinaw ng tubig. Taong 1902 pa itinayo ang lighthouse na ito. Dati ay araw-araw itong inaakyat ng bantay para sindihan ng ilaw na nagsisilbing gabay ng mga mangingisda at mga mandaragat. Pero ngayon ay otomatiko na itong umiilaw pagsapit ng dilim gamit ang solar power. Ayon sa Regional Technical Director ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na si Gwendolyn Bambalan, nais ng pamahalaan na mapanatili ang angking likas na yaman ng isla, kung kaya't nilikha nila ang Task Force Marlin na pinagsanib na puwersa ng DENR, LGU, DOT at Kapulisan. Sa tulong po nila at sa mga bantay dagat na nandito, ay sila po talaga ang masusi at nagpupursige na maproteksyonan itong ating Apo Reef Natural Park.
ang pagpapanatil ng ecotourism ang kampanyang kanilang isinusulong dito. Ay sinusulong po itong ecotourism development dahil ayon po sa pag-aaral, ito lang po ang isang economic activity na nagbabalanse ng environment at saka yung economic opportunities. Bawat yate o bangka na dumarating sa isla ay kailangan magrehistro at magbayad ng mga kaukulang fees. Ang nakakalap na pondo para rito ay napupunta sa pagmimintina ng lugar, pero ang malaking bahagi nito ay napupunta sa national government. Natsyempohan namin ang pagtugis ng bantay dagat sa isang yate na dumaong sa isla ng magdamagan. Hindi raw nagrehistro ang yate at hindi nagbayad ng diving fee ang mga turistang sakay nito. How can I help? Can we board on your boat? There's something we can talk about. Something you should pay in Apo-Reef. 3 banyaga ang sakay ng yate. Galing daw silang Hong Kong at dumiretso sila sa Apo-Reef Island para mag-diving. Depensa nila ay di raw nila alam ang mga patakaran ng isla. Nagbayad naman sila ng mga kaukulang fees bago sila umalis. Bagamat walang resort dito sa isla, meron naman daw mga marerentahan na maaring tulugan. Ang ilan ay nagdadala ng sariling tent para dito mag-overnight. Ang problema lamang ay limitado ang kuryente sa lugar at kailangan magdala ng sariling pagkain at tubig panligo. Dahil idineklara ang Apo-Reef bilang isang protected area, bawal magtayo ng anumang infrastruktura sa isla. Itlogan siya ng pawikan itong lugar na to. So, hindi siya pwedeng basta-basta magtatayo dito sa mga pagilid na ito ng infrastruktura kasi makakasagabal doon sa pangitlog ng pawikan. Subalit sa isang bahagi ng isla, di mawari ni dalangin kung paano nakalusot ang strukturang ito na iniwan na lamang nakatiwangwang. Magsisilbing administration office sana raw ito ng Philippine Tourism Authority. Pero hindi raw tinapos ng contractor ang proyekto. Isa pang problema rito ang hindi rin natapos na desalination machine na makakapagpagawa sana ng tubig inumin mula sa tubig asin na proyekto naman ng DENR. Maganda nga sana kung naging operationalize yung desalination machine, gawa nung napakahirap talaga ng tubig dito, especially ngayon summer. Talagang magdadala ka ng tubig galing sa bayan para may magamit ka man lang panghilamos or whatever. Nakausap namin ang isang grupo ng mga foreign tourists sa lugar. Unang beses nilang magtungo sa Pilipinas at isa sa kanilang itinerary ang pagbisita sa Apo-Reef ng Sablayan. Yeah, we went up first up north and then we started in Manila, then up first, up north and then, yeah. Which one did you like the most? That's hard to say because I liked everything. I like it. I like the Philippines. Apo-Reef is one of the most amazing places so far. Been traveling around for a month, and Apo-Reef is definitely top notch. No, it all works pretty well. Most of especially the boats and the ferries are quite simple and easy to get around. We're having a bit of trouble getting from Mindoro to Palawan, but it's an adventure, and otherwise the rest is good. Dinadayo rin sa Sablayan ng isa pang isla, ang Pandan Island. Kilala raw ito dahil sa malakristal nitong tubig at naggagandahang mga corals. Narito tayo sa Sabang River at sasakay tayo ng glass bottom boat papunta sa Pandan Island. 25-minute boat ride ang papunta doon. So habang nakasakay ka dito sa bangka, makikita mo yung mga nasa ilalim ng ilog. Nakakatuwang makita ang mga makukulay na marine life mula sa salamin ng aming bangka. Ang panonood ng mga corals dito sa glass bottom boat, ito yung solusyon para sa mga tao na ayaw mag-diving o kaya mag-snorkeling. Kasi nakikita mo na rin yung mga nakikita ng mga nagda-diving at saka nagsisnorkeling. Dito sa Pandan Island ay napanatili rin ang rustic feel ng lugar.
Generator ang nagpapailaw rito at hanggang alas 8 ng gabi lamang ito bukas para sa mga turista. May mga cottage na pwedeng tirhan ng mga turista pero walang air condition. 50 katao lamang daw ang maximum capacity ng Pandan Island. Gusto daw kasi nilang mapanatili ang katahimikan at kalinisan ng lugar. Ito ay mga green sea turtles na pinapalaki nila dito dahil kapag maliliit daw masyado yung mga turtles, ay yung kanilang tsansa na mabuhay at mag-survive ay very minimal. Kung kaya't hinihintay nila na lumaki dito at pagkatapos ay i-release na nila sa kanilang natural habitat. Noong 2011, umakyat ang tourist arrivals ng Sablayan sa 17,900 mula sa 6,637 na tourist arrivals nitong 2010. Bunsod daw ito ng paglikha ng Municipal Tourism Office ng website at sa tulong ng mga social networking sites upang lalo pang makilala ang kanilang bayan. Bahagi rin ng kanilang amazing Sablayan tours ang pagpasyal sa kanilang penal colony and farm. At ang mga nagsisilbing tour guide sa buong lugar, ang mga presong malapit na raw lumaya at nagpakita ng magandang asal habang nakakulong. Si Mang Dante isa sa mga nagsisilbing tour guides sa mga turistang bumibisita rito sa Sablayan Penal Colony and Farm. 14 na taon na siyang preso dahil sa salang homicide. Pero noong 2008 ay napili siya na umasikaso sa mga turistang nagpupunta dito sa penal colony. Bahagi daw ito ng reintegration program ng Bureau of Corrections para sa kanilang pagbabagong buhay. Pag may bisita po, ma'am, may parating po bukas, mag-ano yung si-share po din na maghuli po kami ng tilapia po o mga gurami para ihanda po pagdating ng mga bisita. Nasa loob ng penal farm ang Libuaw Lake na nasa paanan ng pinakamalaking lowland forest sa Mindoro, ang Siburan Forest. Ito ang puntahan ng mga mahihilig sa birdwatching. Makikita rin sa Sablayan ang tinatawag nilang lumang simbahan na itinayo noong 16th century ng mga Spanish missionaries. Ipinagmamalaki naman ni Sablayan Mayor Eduardo Gadiano ang island-to-island zip line na may habang makapigil hinangang 1.75 kilometers. Ay sinasabay kasi namin yung rappel at saka wall climb dahil 3-in-1 yung plan namin. By October, operational na siya. Nais ng pamahalang lokal na mapalago pa ang kanilang turismo. Subalit batid ni Mayor Gadiano na marami silang problemang kailangang malampasan para matamo ang pangarap nilang maging isang prime tourist destination. Ito ang 1.2 kilometer airstrip na pinapatag na ng pamunuan ng Sablayan. Ang hinihintay na lamang ay ang tulong mula sa national government para masementohan ito at maumpisan ng magamit ng mga turistang gustong magtungo dito. Ang pinakamalapit kasi na airport mula dito sa Sablayan ay 2 to 3 hours away at yun ay nasa bayan ng San Jose. Kaya tanong ng mga tourist lagi kung mayroong airport dito sa bayan ng Sablayan. Mayroon kami pero hindi pa siya concrete yung runway. Pero yun nga, ang hinihingi namin sa national government through DOTC. Nag-audience na kami doon, nag-present kami ng aming trimodal transport system. Isa yan sa ipinasok namin. At pag nangyari yun, mas lalong tataas ang aming arrival ng tourist. Dahil malapit lang kami sa Coron. Malaking problema rin sa Sablayan ang madalas na pagba-brownout. Malaking hamon ang kakulangan sa mga hotel na makaka-accommodate sa mga malalaking grupo ng turista. Sa ngayon ay meron lamang 3 maliliit na hotel at mga maliliit na resorts. 2 lang dito pero hindi siya ganun kalaking hotel. Karamihan resort. At yung ibang guest naman, yung mga foreign guests, dumidiretso na sa Pandan Island. Bagamat sementado na ang main highway sa Sablayan, may mga bahagi pa rin na hindi pa nagagawa. Accessibility ng lugar ang nagiging balakid sa mga turista na nagpaplano na magtungo rito. Yung ating national road ay ongoing ang concreting ng national road natin at ang target ay by 2015 ay matapos siya. Nakabibighani ang mga tourist sites sa Sablayan at magiliw din ang pagtanggap ng mga Sablayanon sa mga bisita.
Subalit kailangang masolusyonan ang mga pangunahing pangangailangan para maging komportable ang biyahe at pananatili sa lugar. Aminado si Mayor Gadiano na kailangan nila ang tulong ng national government para mapaganda palalo ang industriya ng turismo sa kanilang lugar. Sa national government ay support talaga. Kung hindi kami kayang supportan sa aming seaport at airport, kahit na mga technical support, unti-unti namin, pwede rin naman kami mag-loan sa land bank. Basta kailangan lang mga technical support from the national government. At sa private sector ay yung aming mga support services. Sa aming pagpapaalam sa Apo Reef Island, isang paalala ang tumatak sa aming mga isipan at isang hamon din sa mga turistang makakasaksi rin sa malaparaisong isla. Take nothing but pictures, bring nothing but memories, kill nothing but time, leave nothing but footprints. At sana, ang paalalang ito ang tanging patunay na lubos pa ring makapangyarihan ang buong may likha ng kagandahan ng kalikasan. Isa sa mahigit 100 maliliit na isla ay binigyan ng pangalan. Ang unang isla na aming tinungo ay ang Governor's Island. Sa tuktok nito ay may viewing deck kung saan makikita ang breathtaking view ng karagatan. Subalit maiksi lamang ang dalampasigang maaaring pagtampisawan ng mga turista sa islang ito. Dito naman sa Quezon Island nagpupunta ang maraming bakasyonista. Ito ang dinidevelop ngayon ng lokal na pamahalaan dahil sa magandang beachfront nito. Ayon kay Tourism Officer Miguel Sison, marami na silang ginagawa para maging kasiya-siya ang pagpunta ng mga turista rito. Starting July of 2013, we have started to rehabilitate 100 Islands National Park, particularly dito sa Quezon Island. Ang first na ginawa namin dito ay ginaba namin yung mga parang shanty type na structure na from then on, we started constructing actually yung old pavilion, inayos namin. Tinatanggal na namin siya dahil we have to place it in a better position. Kung saan gumawa kami dito ng parang 3 floors na kung saan embedded doon sa second floor yung restroom, which is the common problem ng mga tourists before dahil medyo kailangan namin improve ang aming restrooms. May mga gazebo na maaring marentahan ng mga nagpipiknik ng 600 piso para sa buong araw at 1,000 piso naman kung overnight. Umaabot ng 2,000 katao raw ang pumapasyal dito bawat araw kapag summer. So they come and go, pumunta dito, mag-grill, kain sila ng lunch, and then they move to other islands. Kasi meron pa naman tayong ibang island na pwede nilang pasyalan at pag-swimming. May mga solar panels naman daw para may ilaw sa gabi. 2 guest houses na rin ang tinatapos para sa mga nais mag-overnight dito. Meron kaming guest house ngayon na hopefully by this month matatapos na. Actually, nag-order na kami ng mga bed, mga dining material, dining tables, and mga beddings. Hopefully by the end of the month, ma-operate na rin namin. Ilan yung ma-accommodate nyo? Diyan actually, meron isang room na siguro good for 6, and then maluwang ang kanyang veranda. Naalala pa raw ni Pangasinan Governor Amado Espino kung gaano katanyag ang 100 Islands noong bata pa siya. Noong bata ako, sinasabi yung 100 Islands is one of the 7th or 8th wonder of the world, ang tawag nila dyan. Wala pa yung mga yung mga tourist spots na yan noon. Mga Bohol, Palawan, Subic, wala pa yan noon. Mayroon lang 100 Islands.
Sa kabila ng napakatagal ng pasyalan ng 100 Islands, ay mukhang ngayon pa lamang inuumpisahan ang pag-develop nito. Pero this time, partnership namin nung bagong namamahala doon sa Alaminos, combine yung effort namin ngayon sa paglilinis, pagpapaganda at paglilinis doon sa 100 Islands. Wala nga raw maayos na matitirhan ng mga turistang nagpupunta ng 100 Islands dahil ang mga magagandang hotel ay nasa Dagupan City pa. Dagupan City is around siguro mga 1 hour and a half trip sa 100 Islands. At saka sa 100 Islands kasi, yung nga tama yung sabi mo, meron ka parang pupuntahan mo lang dahil uuwi ka na dahil wala kang matitirhan. Pero marami na magsisimula this year, marami nang papagawa doon ng mga rest houses, mga hotels, mga doon sa mismong Alaminos, opposite the 100 Islands. Sinisi ni Pangasinan Governor Amado Espino ang pamumulitika sa pagkaantala ng tourism development sa lalawigan. Sobrahan ng politika dito sa Abendurio, I should have to say that. Ang plano niyang magtayo ng isang golf course ay ginawa daw issue at kinasuhan pa siya. Kasi meron kami din with the ecotourism zone namin, na 384 hectares. Ayun nga yun, yung na-issue doon na mga kinukuha daw namin yung black sand, ganyan. So, nagkakaso ako. Doon sa nilagay ako, kinaso ako tungkol sa hindi naman totoo yun. So, na-stop yung mga trabaho hanggang ngayon. Dahil daw dito ay umatras na ang mga naisanang mamuhunan sa lugar. And the investor, siyempre nung nangyari yun, medyo nawala siya ng gana. Sa kabila nito ay may mga lugar pa rin naman na maaaring puntahan ng mga turista dito sa lalawigan. Isang outdoor museum din ang makakapukaw ng interes sa mga mahihilig sa kasaysayan. Ipinapakita rito ang mga larawan ng paglanding ni General Douglas MacArthur sa Lingayen at ang iba pang kaganapan noong World War II. Ang parke raw na ito ay dating madilim at makalat. Inayos ito para magmukhang kagaya daw ng mga panahon ng mga Amerikano dito sa bansa, kung kaya't marami nang namamasyal dito. Maliban dito, ang tirahan ng gobernador ay isang tourist site na rin. Katunayan, ginamit pa raw itong location sa isang pelikula. Meron mga nagpupunta na rito, nagsasipelikula sila, ginagamit ito parang palasyo nila, ganyan. Parang opisina ng presidente, gano'n. Kaya natutuwa naman kami. Dahil sa NLEX at TIPLEX ay halos 3 oras na lamang ang biyahe patungong Pangasinan mula Maynila. Maaliwalas ang biyahe dahil sa mga magagandang kalsada. Subalit kailangan pa raw magtayo ng mga komportableng hotel at resorts kung nais ng lalawigan na dagsain sila ng mga turista. Umaasa si Governor Espina na makita ng mga investors ang malaking potensyal ng lalawigan para maging puntahan ng maraming turista. Pangasinan the best place to invest, to work, live, and raise a family. And then yung mission namin is make Pangasinan number 1. Paradise Resort na 20 minutes away from Manila. It's located sa eastern coast ng Luzon. Sinasabi nila na world class ito. That's why I'm really excited to see it. Ang 500 hektaryang malaparaisong isla ng Balesin ay matatagpuan sa silangang baybayin ng Luzon sa may Polillo, lalawigan ng Quezon. Ang isla na pag-aari ng pamilya Tordesillas ay binuhusan ng 4 na bilyong pisong pondo ng Alpha Land Corporation para gawin itong isang world-class destination ng mga turista. Si Mang Eddie Capillo ay mahigit 3 dekada nang nagtatrabaho dito sa Balesin. Nagsimula siya bilang isang waiter at ngayon ay head bartender na siya. So, nung mga unang panahon na yun, may mga turista na nagpupunta dito? Meron po. Actually, foreigner, Japanese po. Tapos, so nakita nyo yung pagbabago dito sa Balesin? Talagang napakalaki ng pagbabago. Para sa amin, na taga rito sa Balesin, nagkaroon sila lahat ng mga hanap buhay pa. Gumanda ang buhay na kapatid. Ilan ho yung mga empleyadong na nandito na galing mismo dito sa island na to?
Bali, ang nagaling ko dito sa Balisin, 350. Si Mang Eddie ay isa lamang sa daang-daang katutubo ng isla na nakinabang sa malaking development dito. Ang Balisin ay mayroong 7 themed villages: Mykonos, Bali, Phuket, Balisin, Toscana, Costa del Sol at San Tropez. Makakaikot ka dito sa pamamagitan ng golf cart at jeepney. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan ng visa para makita ang 7 bansa. World-class accommodation ang bentahe ng Balisin. Bawat isa sa 7 themed villages ay mayroong mararangyang villa na ang disenyo ay hango sa mga tanyag na destinasyon sa mundo. Detalyado ang pagkakagawa ng bawat villa para matiyak na magmumukha itong otentikong kahalintulad ng mga lugar na nais nilang ilarawan. Ang Balisin Village ay Filipino-inspired. Matatagpuan dito ang pinakamahabang beachfront na may taglay na maputing buhangin. May mga kabana para sa mga nais magpamasahe katabi ng dalampasigan. Sa Bali naman ay mapapansin ang bawat villa na may wraparound porch. Isa ito sa mga villa sa Bali Village. I think isa to sa aking mga paborito kasi paglabas mo ng kwarto mo, may balkonahe at matatanaw mo na ang tubig dagat. At sinasabi nila, itong lugar na to has the best spot to view the sunset. Makikita naman sa bawat Phuket Villa ang mayamang kultura ng Thailand. Tila nang hahalinan naman ang kanilang infinity pool. Isang mayabong na gubat ang pumapaligid sa Phuket Village. Authentic Thai food naman ang inyo raw matitikman dito sa Phuket Salatip Restaurant. Sa tapat ng restaurant ay may 25-meter swimming pool na kulay itim ang baldosa. Narito tayo ngayon sa Mykonos, isa sa mga ipinagmamalaking team village dito sa Balisin. Kung mapapansin nyo, ang disenyo nito ay hango ito sa Santorini sa bansang Greece. Ang bawat Mykonos Villa ay may rooftop na may malaking lounge area at whirlpool tub kung saan maaring magkaroon ng mga pagtitipon. Blue and white din ang kulay sa loob ng bawat komportabling silid dito. Sa restaurant nitong Thanasis Taverna, masusubukan ng ilang pagkaing Griego. Katangi-tangi ang magkakabit na indoor at outdoor swimming pool sa gitna ng village. Para naman sa mga nais ng South of France experience, ang San Tropez ang para sa inyo. So, ito yung isa sa mga rooms sa San Tropez. Itong room na to is patterned after Hotel Byblos in France. Every little single detail dito yung makikita mo parang sa mga hotel sa France. Itong chest na ito ay binili sa isang auction sa France at ni-replicate ito para lahat ng mga rooms dito may ganitong klaseng chest. And even the walls, hand-painted ito lahat. Makukulay na payong ang pumapalibot sa malaking swimming pool na kalapit ng aplaya. May ilang French restaurants dito, kabilang ng isang creperie para sa mga nagnanais kumain ng masasarap na crepes. Tampok sa Costa del Sol Village ang Spanish colonial architecture na ang inspirasyon ay ang mga kakaibang coastal towns sa Timog Espanya. Ang bawat suite ay bumubukas sa balkonahe na may kaakit-akit na Pacific Ocean. Narito ang Moroccan-inspired Alhambra Lounge kung saan maaring mag-relax at uminom ng fine Spanish brandy. Masarap! Dito sa Casa Grande Restaurant, ipinaghanda kami ng mga authentic Spanish dishes ni Chef George Francisco. Gaano ka-authentic ba itong pagkain na? Kasi dito, ang theme nito, Spanish, no? Oo, so paano yung nagagawang authentic talaga yung mga pagkain dito? Spanish talaga mo, hindi kami nahalo ng iba. Kung ano talaga yung galing
Sa Spain, kung specialty namin, let's say salpicao, paprika talaga, Spanish paprika ginagawa. Hindi kami nagagamit ng iba. Ang Toscana Village naman ay hango sa Tuscany, isang lugar sa Italia na kilala sa mayayabong taniman ng ubas at makalumang mga tradisyon. Ang mga kwarto at common areas ay ginayakan ng mga mararangyang muebles. Ayon sa Chief Executive Officer ng Balasin Island Club na si Michael Asperin, ang resort ay eksklusibo lamang para sa kanilang mga miyembro na umaabot sa 4 na milyong piso ang membership fee. Pero bukas din daw ang Balasin para sa mga bisita ng mga miyembro nito. Just 2 years time, we were even surprised. We got in over 1,000 members already, and we never advertised. It may sound like we're snooty, but we're not. It's just that we're very careful on the people who come in because we have also a committee who processes and looks at all of these applicants. Not everyone, it's not everyone's style or type of a resort. It's like a club. It's a very inclusive membership club. Hindi ka maboboard dito sa Balasin kasi maliban sa mga magagandang tanawin, you can do a lot of water sports like riding the parao or the speedboat or even wakeboarding. Dumadalas na rin daw ang mga isinasagawang mga wedding dito sa isla. There were 2 weddings actually, a Catholic wedding in the small chapel that you've seen here. And the other one was in the spa, that area. So it was really a beautiful wedding, sunset, and everybody enjoyed. Dahil dito ay may isasagawa silang expansion para ma-accommodate ang mga bisita sa mga wedding nang hindi naiistorbo ang ibang mga guests. We found out, somehow you need to control even those who are having the wedding, especially at night. Because even if the intention is good, you need to control the people going around. They can be rowdy, and the music is really loud. It disturbs some of the guests in the island. Sa kabila ng pag-unlad ng isla, pinananatili pa rin daw ang pagpoprotekta sa kapaligiran. Ang kanilang 1.5-kilometer runway ay ginagamit rin bilang tagasalo ng tubig ulan. Ang 200 milyong litro ng tubig na nakukuha mula rito ay pinoproseso bilang tubig inumin. Ang nagamit na tubig ay nire-recycle na pandilig sa mga halaman dito. Dito sa fish pond ay maaaring makahuli ng mga hito at iba pang isda na maaaring ipaluto. Karamihan din ng kanilang mga gulay ay hango sa kanilang organic farm. Naimbitahan naman ng isang kaibigan na miyembro rin ng Balasin ang negosyanteng si Alex Cruz. Kasamang magpunta ni Alex sa Balasin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos daw ilunsad ng pamahalaan ng kampanya nitong It's More Fun in the Philippines, ay naisip nilang galugarin muna ang Pilipinas bago ang ibang bansa. Marami-rami na rin tayong napuntahan and masasabi natin isa po sa pinakamagandang lugar natin. Bakit? Well, siguro nga yung settings niya is nasa island, plus sabi ko nga kanina, yung pagiging multi-set up character niya, hindi ka maiinip, hindi ka mabobore. Kasi in every village na pupuntahan mo, parang iba yung makikita mo na itsura, tapos ibang klaseng pagkain din yung pwede mong orderin. Yun yung pagka-unique niya dun sa ibang napuntahan natin. Naniniwala si Alex na para maengganyo ang mga dayuhang turista, dapat world-class din ang ating mga resorts. Maganda na ma-duplicate natin itong mga ganitong setup na masasabi natin world-class. Sa iba't ibang lugar dito sa atin kasi napakaganda ng bansa natin. Napakadami nating beach front na pag sinetapan mo nito talagang hindi lang mga locals, even the foreigners talagang ma-attract na pumunta talaga tayo. Pero bilang isang negosyante, ayon kay Alex ay mahalaga rin ang pagbibigay ng incentive ng ating pamahalaan sa mga mamumuhunan. Kailangan din ng konting support ng ating government. So just through some tax incentive sa mga, especially during the first 5 years of the business, like the realty taxes, siguro konting
tax incentive muna sa mga mag-i-invest na ganitong pang-tourism natin. Isa raw sa mga nakikitang suliranin ng ating bansa at malimit na mapulaan ng mga turista ay ang nakalulungkot na estado ng ating mga paliparan. Kamakailan lamang ay nabansagan ang Ninoy Aquino International Airport bilang one of the worst airports in the world. Paliwanag ni NAIA General Manager Bodet Honrado, ang malaking problema ng NAIA Terminal 1 ay congestion. Ang kapasidad lang kasi ng airport ay 4.5 million passengers. Pero nitong 2013 ay mahigit 8 milyong pasahero ang inaccommodate nito. Alam mo naman, 31 years old na yung Terminal 1 natin, no? Going 32 na siya. Yung upgrade ng mechanical, electrical, plumbing, and fire protection system at nagkaroon tayo ng architectural upgrade and improvement. So, 12 months ito, kami humingi ng konti pasensya sa mga mamamayan, lalo na yung mga travelers natin that bear this us and understand that there is work ongoing without closing the airport. So, you might experience some inconvenience along the way. Ayon kay Transportation Secretary June Abaya, puspusan na ang rehabilitasyon ng ating mga pangunahing paliparan. Ang NAIA 1 ay currently nire-rehab. Ang may reputable contractor na tumutulong sa atin dyan. Ang sinasabi nila ay matatapos sila by January of next year, so 2015. Ang NAIA Terminal 3 ay kasalukuyang nire-rehab din dahil 50% pa lang ang nagagamit natin sa Terminal 3. And by July of this year, matatapos na completely ang Terminal 3. Para kay Alex Cruz, napakahalaga ng pagkakaroon ng malinis at maayos na mga comfort rooms sa mga travelers. Normally, yung mga tao, kahit Filipino o foreigner, na pumupunta sa banyo para umihi, siguro dahil mahaba ang biyahe. Nakakalungkot lang na makikita natin yung mga banyo natin. Nakakahiya minsan. Minsan walang pinto, minsan ang dudumi, minsan yung itsura ng banyo ay talagang makuprostrate ka. Suhestyon nga niya sa mga namumuno sa mga lokal na pamahalaan at negosyante ang proyektong Adopt a Toilet na kanya na raw napasimulan. Lumapit na ako sa isang government official, sabi ko pwede ba natin i-adapt yung banyo natin kahit kami ng part na ng corporate social responsibility ng business namin. Kasi minsan ikaw yung mahihiya pagka makita mo na yung pinagmamalaki nating Pilipinas tapos basic needs ng tao, hindi natin maayos. Matapos naman ng sangdamakmak na reklamo ukol sa mga toilet sa airport, ay kumpiyansa na si Honrado na maipagmamalaki na ang mga ito sa ngayon. Maganda na ngayon? Maganda na ngayon. Kamakailan ay katakot-takot na batikos na naman ang tinanggap ng NAIA dahil sa hindi maayos na air conditioning system sa Terminal 1. Pero ayon kay Honrado, naibid na daw ang bagong air conditioning system at tinitiyak niyang maide-deliver na ito sa Agosto. Makakaasa raw ang mga manlalakbay na matapos ang mga proyektong isinasagawa sa NAIA, hindi na magtatagal ay masasaksihan na raw ang mga pagbabago rito. Well, ang makikita mo doon yung new carpeting, yung passenger movement area, yung ceiling, mag-iiba yung mga lighting niya, magkakaroon ng fresh coat of paint, and like for example, yung mga bank ngayon sa pagitan ng customs sa arrival lobby, tatanggalin yun to give it a more spacious look. Sinabi ni Secretary Abaya na sisimula na rin ang mga bagong airport sa iba pang bahagi ng bansa na makakatulong sa madaling paglalakbay sa Pilipinas. Ang nakikita namin dito yung sa airport ay magka-create tayo ng regional gateways na kung saan yung mga turista, imbis na by Manila lang, ay diretso na sila sa paroroonan nila, further decongesting the NAIA Airport. Balak din daw ng pamahalaan na magtayo ng bagong NAIA sa isang bahagi ng Cavite. Kinausap din namin ng JICA na tulungan tayo maghanap ng new NAIA na basically ang parameters is 20 kilometers or 20-minute drive from Central Metro Manila.
mukhang ang magiging suggestion nila ay Sangli, to develop a new NAIA in Sangli. Dahil nakikita nila, very convenient, maglagay ka lang ng viaduct across the bay. Madali nga, 10-15 minutes, nandun ka na mula sa Metro Manila. Para naman kay Marlene Dado Hante, Assistant Secretary General ng Philippine Travel Agencies Association, dahil sa kulang ang mga hotels at resorts sa bansa, ay mataas ang ating room rates kumpara sa ibang bansa. We're not very competitive in terms of prices ng hotel dahil nga kulang eh. Diba, supply and demand yon. Kung kulang yung supply mo, syempre, mas malakas yung demand, syempre tumataas yung presyo. Whereas, kung marami yung supply mo, makaka-even up sa demand. Pero dahil daw marami na rin ang nagtatayo ng mga bagong hotel, ay positibo siyang matatamo ng Pilipinas ang target nitong tourist arrivals sa mga susunod na taon. It's very positive. We're moving forward. In fact, we have a growth. 2012 and 2013, there's a 9.6% growth on the tourism arrival. And the target for 2015 is 6.5 million arrival. And by 2016, it's 10 million. So it's really positive. Diin ni Cruz, mahalaga ang tulong ng pribadong sektor sa pagsusulong ng ating turismo. Kailangan mag-participate din ng private mga tao na tumulong din sa gobyerno natin. Sometimes, siyempre, preoccupied yung government sa ibang issues. Pero kung bawat isa sa atin magbibigay ng kanyang contributions para sa kagaganda ng lugar, saka isa pa, by not doing bad o huwag lang gumawa ng masama sa mga turista, malaking bagay na yun. Pero sa kabila man ng mga hamong kinakaharap ng industriya ng turismo, para sa mga dayuhang turistang ito, babalik-balikan pa rin daw nila ang Pilipinas. It's real fun in the Philippines. I love it here. Awesome. The people are friendly and the service is there and you feel safe and you have fun at the same time. So yeah, when you're traveling, that's usually all you can ask for. And some fun and party at the same time, which the Philippines has. So yeah, I like it. I think you're doing a great job so far. I'll tell other people. Kapos man daw ang Pilipinas sa mga pangunahing pangangailangan nito pagdating sa turismo, hindi naman nagkukulang ang ating bansa sa mga magagandang lugar na patuloy na dinarayo ng mga turista. Ang higit nating kailangan daw ay ang mas pinaigting na mga programa, agaran at mas seryosong aksyon ng ating gobyerno sa turismo. Dahil sa bandang huli, tayo mga Pilipino rin ang higit na makikinabang dito. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ang bawat istoryang pinag-uusapan, binusisi at inimbestigahan. Ito po ang The Veronica Chronicles.